Magandang araw Pilipinas, ako po si Sen Yuy ng What's News. 125 milyong piso na confidential fund ng OVP noong 2022 pinikwestiyon sa Korte Suprema. Naghain ng petisyon ngayong araw, Martes, ang ilang individual sa Korte Suprema na bigay ng order sa Office of the Vice President na ibalik ang 125 milyong pisong confidential funds noong 2022. Sa isang 49-page petition, hinihimok ng mga petitioners ang mataas na hukuman na ideklara bilang unconstitutional ang paglipat ng confidential fund ng OVP. Ang mga nagpetisyon ay sina former Commission on Elections Chairman Augusto Lagman, Constitution Framer Christian Monsod, former Department of Finance Undersecretary Maria Cielo Magno, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas Imelda Nicolas, Attorney Ibarra Gutierrez III, Katrina Monsod, Ray Paulo Santiago, Honorio Poblador III, Vicente Romano III, Rex Drilon at Miguel Hugo. At para pag-uusapan na tungkol sa balitang yan, makakasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Popoy at Gama. Ano lang yan, fresh ang balitang yan, ngayong araw lang. Yan, nagpetisyon na sila doon sa confidential fund. Nung nakaraang taon na, hindi yung ito yung naubos in 11 days. Ito yun. Oh. At dahil kakahain lang ngayon ng may may nirelease agad na video si napanood nyo ba? Sino? Si Sarah. Nagbabalot ba siya ng patatas? Kalmado siya na nagabalat. Hindi, kalmado siyang i-explain daw niya yung dun sa Korte Suprema yung nagastos. tungkol dun sa ang pinapa-explain sa kanya saan niya ginamit in 11 days. Oo. Yun. Pero inaasahan daw niya na yung dunong daw ng Korte Suprema ay dito ganyan na parang feel niya kay kakampihan siya. Pero pa rin niya, pinush pa rin niya yung tungkol dun sa na dapat daw ay mag-concentrate sa pagpoprotekta sa edukasyon ng mga bata at proteksyon ng mga guro. Pero kalmado siyang hindi niya inaway katulad nung kay Risa. Pero actually, ang kailangan ng Department of Education ngayon ay i-overhaul yung sistema kasi actually pababa tayo ng pababa sa literacy index. Pero dito, dahil may naghain sa Korte Suprema, tuloy-tuloy ba ito katulad ba ito sa yung nagdaang... Wait lang, teka lang. Oh. Bakit yung sa education yung inaano niya? OVP budget, di ba yung na to? Hindi naman sa Department of Education. Sa ba yun? Sa OVP lang yung 125 million na yan? Hindi, sinasabi ko lang na bilang kalihim din na kasi di ba gusto nga niya magkaroon confidential fund din ng DepEd. Yung sa video kasi niya, niya yan, binanggit niya kasi yung sa edukasyon ng mga sa edukasyon. Kaya kasi sinasabi ko lang na ang mas kailangan ng Department of Education ay facilities, Yes. mga libro at etc. Pero yung sinasabi naman ni Gama, yung 2022 na budget ng OVP na hiningi niya from kay BBM, Office of the Vice President, tama na. Ngayon, di ba nga wala tinanggalan siya ng confidential fund ng Kamara. Ngayong taon. Tapos nagalit si Digong, di ba? Yung sa Tapos, nag-resign yung isa sa mga officers na PDP ba yun? Tama ba? PDP yata. At pinpoint niya na siya yun. Na siya yung isa sa mga parang nagbibigay ng hindi magandang remarks. Kasi, nakalimutan yata ni Digong na ang Kamara, ang Senate, at ang posisyon ng Presidente ay co-equal. So, ibig sabihin, pare-pareho sila ng level ng kapangyarihan. Hindi niya pwedeng diktahan ang alinman doon sa dalawa. At ito na nga. Ito na ba yung sign? Ano na nangyari sa unity? Yung
Romualdez yung nagsalita nun eh, sa ano, yung sa Ano yung- nangyari sa Unity team? Nasaan na ang Unity? Akala ko ba ito lang ang kailangan natin pagkakaisa? Sila mismo di magkaisa. Oo nga. Pansamantalang unity lang naman yun. Kaya nga, matauhan na. Huwag kayong papadala sa mga simpleng salita na wala naman palang laman. So dito sa ano to, sa hinain nila ay gusto nilang ano kasi nga dapat daw i-declare as unconstitutional. Pag sinabi unconstitutional ba, labag sa batas ang dating? Oo. Ibig sabihin, yung paglipat. ano ba ba? Di ba yung pork barrel sinabi na unconstitutional? Kaya wala ng pork barrel. So ito kasi alam naman natin na ang balak nilang gawin, ito na yung secondary na pork barrel, itong confidential fund. Kaya nga kahit ang agriculture itong kauupo pa lang ng bagong agriculture secretary, nagpaparinig na ng maglalagay ako ng mga maniniktik sa mga kartel, mga ganyan. Ay, naka. Confident na naman. Pero ano kasi, bakit ba ayaw nyo sa confidential fund? Ayaw nyo sa intel fund? Kasi wala namang intelligence yung mga nasa likod ng intelligence. Kahit nga sa mga police at military, di ba? Inaaresto ang gamit ng search warrant na wala doon yung tao, hindi yun yung tamang address. Tapos nakakatawa pero actually hindi. Pero, incompetent kasi. pero dito nga sa ano, dun sa nung nag-aing nga, ay sumagot agad si Sarah at kalmado. Iba kumpara dun sa pag kontra niya dun kay Risa. Alam mo bakit? Bakit? Kasi nag-backfire nga yung pairap-irap niya yung mga statement niya before. Kasi kung mapapansin niya, walang gumagawa ng script para pagtanggol yung posisyon nila sa confidential fund. No. Hindi niyo napansin yun? Yung mga yung Kaya kahit yung mga supporters niya, walang maisabi, walang mabanggit. Puro kasi komunista ka, mga ganun-ganun. Wala silang masabi kasi walang black propaganda, walang troll army na gumagalaw in her favor. Kasi kahit si BBM, ayaw niyang gastahan yung mga vloggers niya. Wala na nga yung mga pro BBM vloggers. Ilan na lang Oo. Kahit nga sila Banat Bay, tinitira sila na rin. Kasi mas DDS sila. So nag-aaway na tong dalawang na to. At di ba may usap-usapan pa ng kudeta at destabilization from the military kasi alam naman natin na si Digong at itong si Sara ay malapit sa mga militar. Pero may di ba? May nag-start na rin na si Digong kasuhan. Ito na nga. Oh, Yes. Yung Paano si Raulo? Hindi, kasi may binanggit siya na pangalan. Totoo naman. May binanggit siya na pangalan. Tapos, yung tagapagtanggol niya si Panelo ba yun? Si Panelo ba yun? Si Sal Panelo. Yun, nagkaroon ng tanggulan. Tapos, marami daw pangalan na gano'n. Hindi lang naman yun. Kitang-kita naman kung sino pinaparinggan. Di ba? Pero ito na nga. Nagigirian na yung dalawang kupunan. Alamin natin kung sino mananalo. Pero alam naman natin na yun nga, ang nagpanalo sa kanila is yung Unity team. Yung lagi nilang paulit-ulit na sa lahat ng usaping panlipunan, ito ang solusyon. Yun yung pagkakaisa. Pero nasaan ang pagkakaisa? Wala. Wala na. Nagkakalat na. Pati sila Rafi Tulfo, nagkakalat. Pati tuloy yung 50 million na bagay. May mga attorney na binabalagkas yung yung timeline. Bakit nawawala to October 1 pero October 3, 4 nag-post ka pa ng mga positive na mga comment tapos ni-report mo lang siya ng 21 tapos after 2 days nakita ni Rafi Tulfo. Ang daming mga inconsistencies, parang lumalabas na stage, ganyan. So nagkakalat na. Ang mga nanalo.
Yung pagkakalat nila, iba na eh. Kitang-kita na eh. Oo. At nakanganib malamang sila Bato, sila Bongo. Kasi mukhang nagigirean na nga, malayo pa ang eleksyon. Kung by the end of this year, talagang totally mawala ang suporta ni BBM kay Sara, Wala na. malamang hindi naman nanalo at wala nang makinarya itong mga senatoriable ng mga DDS faction. Kahit malamang sa malamang, kung sino pa yung natitirang kaalyado ng mga Duterte, baka isa-isa na rin Magsilipat. Oo. Wala namang Lipat bahay na. wala namang permanente sa politika dito sa ganun kadumi. So, yung unity nila ay hanggang salita lang. Oo. At ang malamang sa malamang mangyayari niyan, dahil nga nararamdaman ng tao yung 50, magsi-60 pesos na nga ang bigas kumbaga, alam na nila kung saan sila nagkamali. At malamang sa malamang, hindi na yun mauulit. So, abangan natin mga susunod na updates patungkol sa sa confidential fund na yan ng 2022. Kung may babalik ba at kung may natira ba? Abangan natin yan sa susunod na update. Kukunin At pa Napasoli nga At para sa pong update patungkol at iba pa bang balita, kung sino maraman ang aming opinion, manood lang po kayo sa What's News sa FPS Media NCA. Maraming salamat po. At yan po ang What's News.